Magandang araw sa inyong lahat. Sana maging inspirasyon ang kwento natin ngayong araw. Welcome to Marian Sweet Story, kung saan bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayo makinig at sabay-sabay nating damhin ang bawat tibok ng pag-ibig. Akala ko tapos na ang pakiramdam ng pagkababae, pero nagkamali ako. Yan ang mga salitang minsang pumasok sa isip ko habang nakaupo ako sa terrace, hawak ang tasa ng kape, pinagmamasdan ang mga ibong dumaraan sa langit. Ako si Mildred, 52 taong gulang, isang biyuda na sa loob ng 8 taon. Maayos ang buhay ko, may sariling bahay, negosyo, mga anak na nasa abroad. Lahat ng tao sa paligid ko, iniisip siguro, maswerte ako. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may mga gabi pa rin na tahimik kong tinatanong ang sarili ko. Ganito na lang ba habang buhay? Walang kasabay sa hapag? Walang kausap sa gabi? Walang kamay na humahawak sa'yo kapag mahina ka? Hindi ko to sinasabi para magreklamo, kundi dahil alam kong hindi ako nag-iisa. Maraming kagaya ko mga biyudang babae, mga inang naiwan, mga babaeng tumanda ng mag-isa na akala ng mundo ay matatag, pero sa totoo lang, may mga butas sa kaluluwa na kahit pera o tagumpay ay hindi kayang punan. Naalala ko ang isang kaibigan ko noon sa simbahan. Pareho kaming biyuda. Sabi niya sa akin, "Mildred, minsan mas mahirap mabuhay kaysa mamatay." Napangiti ako sa sinabi niya. Pero totoo. Dahil sa bawat umagang gigising kang mag-isa, sa bawat gabing walang bumabati ng ingat ka, doon mo mararamdaman kung gaano kabigat ang katahimikan. Sa lipunan natin, sanay tayong purihin ang mga babaeng matatag, yung kaya lahat, walang inirereklamo. Pero hindi natin madalas tanungin kung anong kapalit ng katatagan na iyon. Ang kapalit pala ay pagod. Pagod sa pag-aangkin ng tapang kahit gusto mo nang umiyak. At sa paglipas ng panahon, natutunan kong may dalawang klase ng katahimikan. Ang isa'y payapa, ang isa'y hungkag. At yung sa akin, hungkag. Tahimik nga ang bahay ko. Pero bawat tik-tik ng orasan ay parang paalala, mag-isa ka pa rin. Kaya nang dumating sa buhay ko ang mag-asawang kapitbahay na matagal ko nang kilala, si Derry at ang asawa niyang si David, hindi ko alam na sa simpleng pakikitungo, magigising pala ang damdaming matagal ko nang pinatulong. Dito nagsimula ang kwento ng isang babaeng matagal nang tahimik, pero muling ginising ng isang bawal na pag-ibig. Matagal ko nang kilala si Derry. Pamangkin kong parang anak na rin sa akin. Lumaki siya sa piling ng mga magulang kong matagal nang pumanaw, at ako ang madalas niyang takbuhan tuwing kailangan niya ng tulong o payo. Kaya nang mag-asawa siya, natural lang na patuloy ko siyang ituring na anak. Ang asawa niya, si David, ay isa sa mga taong agad kong hinangaan, masipag, magalang at tahimik lang kung magsalita. Nung una, simpleng kapitbahayan lang ang ugnayan namin. Tinutulungan ko sila, paminsan-minsan binibigyan ng bigas, pinapagawa ng sirang gripo, pinapahiram ng sasakyan kapag kailangan. Hindi dahil gusto kong manghimasok, kundi dahil alam kong mabigat ang buhay ng mga bagong mag-asawa. 2 agad ang anak nila, kambal pa. At sa panahon ngayon, hindi madali ang magpalaki ng pamilya. Kaya kadalasan kapag naiisip ko sila, naiisip ko rin ang sarili kong nakaraan. Na minsan, ako rin ay dumaan sa ganoong yugto, pagod, baon sa utang, pero puno ng pag-asa. Kaya siguro, natural lang na gusto kong tumulong. Kahit kaunti. Sa isip ko, ito ang paraan ng pagpapasalamat ko sa buhay. David, sabi ko minsan habang nag-aayos siya ng ilaw sa garahe, kung may kailangan kayo ni Derry, huwag kang mahihiya ha. Ngumiti lang siya. Yung simpleng ngiti na parang nagpapasalamat pero nahihiya. "Salamat po, Tita Mildred," sabi niya. "Malaking tulong po kayo sa amin ni Derry." Hindi ko akalaing sa mga ganitong simpleng sandali, unti-unti pa lang may nabubuo. Hindi mo kasi agad mapapansin yung paglapit ng tao sa buhay mo, hindi biglaan, hindi sinasadya. Parang ulan.
Una, patak lang. Pero di mo mamamalayan, basa ka na pala ng buo. Sa tuwing darating siya sa bahay, dala ang ngiti, dala rin ang pagod ng buong araw. Minsan pawisan, minsan amoy araw, minsan simpleng nakasando lang. At ako, nasanay sa katahimikan, ay biglang nagkaroon ng tunog ang bawat sandali. Hindi ko naman inisip na may masama sa pagtulong. Sa totoo lang, nakakagaan ng loob na may nakakausap. Pero habang lumilipas sa mga araw, napapansin kong iba na ang tibok ng dibdib ko tuwing maririnig ko ang boses niya. At doon ko unang naramdaman ang pag-aalangang hindi ko maipaliwanag, isang damdaming matagal ko nang hindi nararanasan. Marahil dahil nakikita ko sa kanya ang kabataang matagal ko nang iniwan. O baka dahil nakikita ko sa kanya ang kabutihan na dati kong minahal sa yumaong asawa ko. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa bawat pagkakataong tumitingin siya sa akin, may kumikiliti sa loob ng dibdib ko na pilit kong tinatago. At sa gitna ng mga tawa, kwentuhan, at tulong na walang kapalit, unti-unti kong nakalimutan ang hangganan na dapat ay malinaw sa aming dalawa. Hangganan ng pagtulong at ng damdaming hindi dapat lumampas. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Baka nung araw na sabay kaming namili sa palengke o baka nung siya mismo ang nag-alok na ayusin ang sirang bumbilya sa garahe. Maliit na bagay lang naman pero doon ko unang napansin ang mga mata niyang laging may pagod ngunit puno ng kabutihan. Si David, asawa ni Derry, ay hindi kagwapuhan pero may kung anong presensiya sa kanya na nakakaaliw. Tahimik, mapagkumbaba at laging may opo sa bawat sagot. At sa mundong sanay na akong ako ang nagbibigay, biglang may dumating na taong marunong makinig. Minsan, habang naghahatid siya ng grocery sa kotse ko, napansin kong pawis na pawis siya. "Naku, magpahinga ka muna," sabi ko. Ngumiti lang siya, yung tipid ng ngiti na parang nagsasabing kaya ko po to. At sa simpleng ngiting iyon, may kung anong kumislot sa dibdib ko. Hindi ko naman gustong bigyan ng kahulugan. Pero habang tumatagal, mas napapadalas ang mga tingin na nagtatagal, ang mga tawa na parang may lihim na ibig sabihin, at ang mga sandaling hindi na kailangang magsalita para magkaintindihan. Hindi ko alam kung ito'y paghanga lang o pangungulila. Ang alam ko lang, sa tuwing makikita ko siya, parang may nabubuhay sa loob kong bahagi na akala ko matagal nang patay. May ganito talagang yugto sa buhay ng tao. Kapag masyado kang matagal na nagpakalakas, kahit isang munting lambing, nagiging bagyo ng damdamin. Kaya siguro, sa bawat ngiti ni David, may kasunod na pagsisisi. At sa bawat pagtulong ko sa kanila, may halong kaba na baka masobrahan na ako. Pero ganoon yata talaga ang simula ng pagkagusto, tahimik, banayad, halos di mo maramdaman. Hanggang isang araw, marerealize mong hinahanap-hanap mo na siya kahit wala naman siyang ginagawa. At doon ko naisip, bakit nga ba sa kanya? Sa dinami-dami ng taong dumadaan sa buhay ko, bakit sa asawa pa ng pamangkin ko ako nakaramdam ng ganito? Hindi ko alam. Baka dahil matagal na akong mag-isa. O baka dahil sa kanya ko lang muling naramdaman ang pagiging babae, hindi lang bilang ina o biyuda. At doon, nagsimula ang lahat, ang simula ng pagkagustong hindi ko na mapigilan, ang apoy na dahan-dahang sisira sa katahimikan ng aking mundo. Mula nang mapansin ko si David, naging mas madalas na ang pagpunta niya sa bahay. Kung dati tuwing may kailangang ayusin, ngayon ay kusa na siyang dumadaan minsan para lang magkumusta, minsan para ihatid ako kahit walang lakad. At ako naman, hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ko siya mapigilan. Laging may dahilan sa isip ko. Tinutulungan ko lang naman sila. Pero sa puso ko, alam kong hindi na iyon totoo. Isang hapon, nadatnan ko siyang nag-aayos ng sira sa kusina. Tahimik siya, pawisan, habang nagkukumpuni. At habang pinagmamasdan ko siya, parang biglang tumigil ang oras. Hindi ko na naririnig ang lagaslas ng tubig o ang tik-tik ng relo, ang naririnig ko na lang ay ang tibok ng puso kong matagal ng tahimik.
Sandaling iyon, may boses sa loob ko na bumulong. Mildred, mali ito. Pero may isa pang boses na sumagot. Wala namang masama sa paghanga. Doon nagsimula ang labanan sa loob ko, hindi laban ng tama at mali, kundi laban ng pangangailangan at paggalang sa sarili. Kinagabihan, habang nag-iisa ako sa kwarto, naisip ko ang asawa kong si Randy. Ang larawan niya nasa tabi pa rin ng kama nakangiti, parang laging nandyan para paalalahanan ako. Randy, bulong ko, patawarin mo ko. Kung minsan, naliligaw na yata ako. Hindi ko napigilang umiyak. Hindi dahil nagkasala ako, kundi dahil alam kong malapit na akong magkasala. Ang hangganan na dati kong malinaw, ngayon ay unti-unting nagiging malabo. Kahit sa simbahan, iba na ang pakiramdam ko. Habang nagdarasal, nararamdaman kong tinitimbang ako ng sariling budhi. Gusto kong tumigil pero gusto ko ring maramdaman na buhay pa ako. At doon ko naintindihan na minsan, ang tukso ay hindi dumarating bilang halimaw. Dumarating ito bilang kabaitan, bilang atensyon, bilang ngiti. Isang linggo ang lumipas. Habang naglalabas si Derry sa likod ng bahay, dumating si David para ayusin ang gripo. Naroon ako sa terrace, pinagmamasdan silang dalawa. Ang asawa niyang pagod at basang pawis, at siya nakangiti, masigla. At sa sandaling iyon, parang may humaplos sa puso ko at nagsabi, kung gaano kaganda ang pamilya nila, ganoon kalaki ang kasalanan mo kung sirain mo ito. Dahil alam kong totoo iyon, tumalikod ako. Ngunit habang papalayo ako, ramdam ko pa rin ang init ng kanyang presensiya. At dun ko napagtanto, hindi pala madaling tumakas sa tukso kapag ang tukso ay nasa tabi mo lang. Tanghali noon. Umuulan ng marahan, yung uri ng ulan na parang may dalang alaala. Tinawagan ko si David para samahan akong mamili ng mga gamit sa bayan. Wala naman akong ibang kasama. At sanay na rin siya na siya ang nagmamaneho sa akin tuwing kailangan. Pagdating niya, basa pa ang balikat sa ulan, nakasando lang, amoy pawis at sabon. Ready na po kayo, tita? Tanong niya habang hawak ang payong. Tumangulang ako. Habang binabaybay namin ang daan, naririnig ko ang patak ng ulan sa bubong ng kotse. At ang bawat patak ay parang kasabay ng tibok ng puso kong hindi mapakali. Tahimik kami sa biyahe. Minsan, nag-uusap tungkol sa mga anak niya, minsan tungkol sa negosyo. Ngunit sa pagitan ng mga salita, may mga tingin na mas nagsasabi ng totoo. Mga titig na mabilis iwasan, pero mahirap kalimutan. Pagkatapos naming mamili, habang pauwi, biglang lumakas ang ulan. Halos hindi na makita ang daan. Baka pwede po muna tayong tumabi, sabi niya. Tumango ako. Tumigil kami sa gilid ng isang lumang gasolinahan. Tahimik. Walang ibang tunog kundi ang buhos ng ulan sa bubong ng kotse. Sa loob ng sasakyan, malamig ang hangin mula sa aircon. Ngunit ang pagitan naming dalawa, tila nagiging mas mainit bawat segundo. Tahimik lang siya, nakatingin sa bintana. Ako naman, pilit kong nilalaro sa isip ang ibang bagay, pero bumabalik pa rin ako sa kanya. Tita? Mahinang tawag niya. Sagot ko, hindi tumitingin. May problema ho ako. Plano kong magtayo ng maliit na negosyo, pero kailangan ko ng puhunan. Baka pwede po akong makahiram. Napatingin ako sa kanya. Ang mukha niya pagod at puno ng pag-aalala. Walang problema, David. Sabi ko, tutulungan kita. Ngumiti siya. Yung ngiting puno ng pasasalamat. At bago ko pa napigilan ang sarili ko, may boses na biglang lumabas sa labi ko mahina pero malinaw. Baka pwede ko ring hilingin na tulungan mo rin akong maging masaya. Tahimik. Walang gumalaw. Ang tanging tunog ay ang patak ng ulan na tila bumibilis. Tumingin siya sa akin diretso, parang naghahanap ng katiyakan. Tita! Bulong niya. Hindi ko na siya pinagsalita. Nilapit ko ang kamay ko sa kanya at sa pagitan ng lamig ng hangin, naramdaman ko ang init ng balat niya. At doon, parang may pumutok na tanikala sa loob ko.
Lahat ng takot, lahat ng hiya, biglang naglaho. Ang mga labi namin nagtagpo. Marahan sa simula parang nagdadalawang isip hanggang sa naging matindi, totoo at hindi na mapigilan. Nang tumigil ang ulan, tahimik kaming dalawa. Parehong mabilis ang paghinga, parehong hindi makatingin sa isa't isa. "Pasensya na ho," sabi niya, mahina, ngunit hinawakan ko lang ang kamay niya. "Wala kang kailangang sabihin, David. Alam ko na." Habang bumabaybay kami pa uwi, walang salitang lumabas sa aming dalawa. Pero alam naming pareho may nabago na. Simula nung gabing iyon, hindi na muling naging pareho ang lahat. Sa bawat umaga, tinatago ko ang isang katotohanang ako lang ang nakakaalam. At sa bawat gabi, parang may bagong lihim na ipinapanganak sa pagitan namin ni David. Unay pa simple lang isang tawag, isang text, isang tanong na walang laman kundi alalahanin. Pero alam naming pareho na hindi na yun basta kabaitan lang. Lumipas ang mga linggo at halos gabi-gabi na siyang dumarating sa bahay. Minsan, dala niya ang resibong kailangan kong pirmahan. Minsan, wala dala lang ang sarili niya. Sa una, may kaba. Hanggang sa naging normal na. Parang nakasanayan ko na ang tunog ng mga hakbang niya sa pasilyo. Parang bahagi na ng gabi ang presensiya niya. At sa bawat sandaling magkasama kami, ramdam kong muli kong natagpuan ang init ng buhay, ang pakiramdam ng may kasabay, may yakap, may halik. Pero kasabay ng saya, dumarating din ang takot. Tuwing umaga, kapag umaalis siya, pinagmamasdan ko siyang lumakad pabalik sa bahay nila. At dun ko nararamdaman ang sakit dahil alam kong sa kabilang pinto may asawang naghihintay. Si Derry, ang pamangkin kong walang kamalay-malay. Ang babaeng ilang beses kong niyayakap, tinutulungan, tinatabihan sa hapag. Hindi niya alam, habang nakangiti siya sa akin, ako ang dahilan ng bawat gabing walang asawa niya sa tabi. Tuwing may inaabot akong pera kay David para sa mga bata, sabi ko ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Alam kong hindi iyon tulong. Isa iyong kapalit. Kapalit ng mga gabi kong ayaw kong matapos. Kapalit ng katahimikan niyang ayaw kong mawala. Hanggang sa isang gabi, habang nagkakape kami sa terasa pagkatapos ng lahat, nagsalita siya. "Tita, minsan naiisip ko, paano kung malaman ni Derry?" Tahimik ako. "Hindi dapat mangyari yun, David," sabi ko. "Dahil kapag nangyari yun, mawawala ka sa akin." Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa malayo. At doon ko naisip pareho kaming bihag. Bihag ng gabi, bihag ng katahimikan, bihag ng isang lihim na walang hangganan. Ang mga lihim na ugnayan, sa simula ay masarap. Pero habang tumatagal, nagiging lason. Lason na unti-unting sinisira hindi lang ang pamilya mo, kundi pati ang sarili mong pagkatao. At kahit alam kong mali, tuwing maririnig ko ang mahina niyang katok sa pinto, hindi ko pa rin magawang hindi ito buksan. Dahil sa dilim ng gabi, sa pagitan ng kasalanan at pangungulila, siya lang ang tanging nagpaparamdam sa akin na ako'y buhay pa. Tuju, ang unang hinala. Hindi naman laging tahimik ang gabi. Dumarating din ang mga umagang may kaba, yung parang may nakatingin sa'yo kahit wala namang tao. Ganito ang naramdaman ko nang isang araw ay kumatok si Derry sa bahay. "Tita Mildred," masigla pa rin ang boses niya, gaya ng dati. Pero may kung anong lamig sa mga mata niya nang sabihin, "Si David po ba? Dumaan dito kagabi?" Hindi ko kasi siya nakita pag uwi ko. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Huminga ako ng malalim. Pilit ngumiti. Oo, iha." Dumaan sandali. May inihatid lang na gamit. Tumango siya. Pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Simula noon, naging maingat na ako. Hindi ko na binubuksan agad ang pinto kapag kumatok si David. Minsan nga, tinatanggihan ko pa. Pero sa tuwing maririnig ko ang tinig niyang mahina sa labas, tita, ako lang to. Nawawala ang lahat ng lakas ko. Habang lumilipas ang mga araw,
napapansin kong nag-iiba si Derry. Mas tahimik, mas mapagmasit. Isang beses, habang naglalaba siya, tinawag ko siya, "Derry, magpahinga ka muna." Ngumiti siya, pero malamig. "Okay lang po, tita. Mas mabuti ng pagod sa trabaho kaysa pagod sa pag-iisip." Ang mga salitang iyon, parang may tusok. Hindi ko alam kung may ibig sabihin o ako lang ang nag-aakalang mayroon. Pero mula noon, kahit anong pilit kong ngumiti, may takot na akong hindi ko na maalis. Isang gabi, habang nasa sala kami ni David, may narinig kaming yabag sa labas. Mahina lang, pero sapat para tumigil kami pareho. "Tita, may tao yata," bulong niya. Agad kong pinatay ang ilaw at pareho kaming nanatiling tahimik. Nang dumungaw ako sa bintana, wala naman. Pero ang kaba, hindi na nawala sa dibdib ko. At doon ko natutunan ang isang mapait na katotohanan. Ang pinakamalalim na takot, hindi yung mahuli ka, kundi yung araw-araw mong pagtakbo sa sarili mong konsensya. Habang lumilipas ang mga gabi, mas lalo kong naramdaman na ang bawat yakap namin ni David ay may kabayaran. Hindi na ito basta kasiyahan o pagtakas sa kalungkutan. Ito na ay isang kasunduang walang salita, isang lihim na kapalit ng katahimikan, kapalit ng pera, kapalit ng pag-asang may magmamahal pa sa akin. Tuwing dumarating siya, dala niya ang ngiti at ang pagod. At tuwing aalis siya, may iniiwan siyang tanong sa isip ko. Ito pa rin ba ang pag-ibig? O isa na lang itong utang na loob? Isang gabi, habang magkaharap kami sa mesa, sabi ko, "David, ito, dagdag para sa mga bata. Bumili ka ng gatas ha?" Ngumiti siya, pero halatang may hiya. "Tita, sobra-sobra na huto. Nahihiya na ako." Ngumiti ako. Pilit. Wala yun. Gusto kong makatulong. Pero sa loob ko, alam kong hindi na iyon totoo. Hindi na tulong ang ginagawa ko to na ang paraan ko para mapanatili siya. Parang ganito palang kapalit ng bawal na pagmamahal. Hindi lang kasalanan sa mata ng Diyos, kundi kasinungalingan sa sarili mo. Sa bawat halik, may takot. Sa bawat yakap, may pangambang baka iyon na ang huli. May mga gabi na gusto kong sabihin sa kanya, "David, tapusin na natin to." Pero sa tuwing susubukan kong magsalita, hahawakan lang niya ang kamay ko at sasabihin, "Walang iwanan, tita. Hanggat kaya ko, nandito ako at doon ako muling natatalo." Dumating sa punto na hindi ko na rin alam kung sino pa ako. Ang dating byuda na matatag, ngayon ay isang babaeng umaasa sa mga lihim na gabi. Babaeng nagbibigay. Pero siya ring nakakulong sa pag-asang hindi siya aalis. Adong ko napaktanto. Ang presyong binabayaran ko, hindi lang pera, kundi oras, respeto, at pagkatao. Dahil habang patuloy kong tinatago ang relasyon naming ito, unti-unti ko ring nilulunod ang sarili kong dangal. Kapag ang pagmamahal ay kailangan mong itago, matututo kang magsinungaling. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo. Dumating din ang araw na kinatatakutan ko. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, nakatingin lang ako sa kisame at sa isipan ko ay paulit-ulit ang tanong, hanggang kailan ko ito kayang itago? Hindi ko alam kung anong mas mahirap, ang mabuhay sa kasalanan o ang mabuhay sa takot na mahuli. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa terasa, tumawag ang anak kong babae mula abroad. "Ma, kamusta ka dyan? Balita ko madalas ka raw kasama ni Kuya David sa bayan." Napangiti ako, pero may malamig na pawis sa batok ko. Oo. Tumutulong lang siya sa mga gamit dito sa bahay, anak." Tumawa siya sa kabilang linya. "Si Tita Derry, sobrang bait talaga. Ang swerte niya sa asawa." Pagkababa ng tawag, parang biglang tumahimik ang buong paligid. Ang tunog ng mga ibon, ng hangin, ng tasa sa mesa,
Lahat biglang naging paalala ng kasinungalingan kong binubuhay araw-araw. Lumipas pa ang mga araw. Lalong naging alangan ang pakikitungo sa akin ni Derry. Isang tanghali, habang naglalaba siya, lumapit ako. Derry, iha, napapansin kong pagod ka. Kumain ka muna. Ngumiti siya. Pilit, okay lang po tita. Sanay na akong pagod. Gabi na nang dumating si David. May sakit po si Derry, sabi niya. Halatang alalang-alala. Ayaw kumain. Tahimik lang buong araw. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang pagod, ang bigat at ang takot sa kanyang mga mata. David, sabi ko mahina, baka dapat magpahinga muna tayo sa lahat ng ito. Tahimik siya. Baka nga po tita, pero hindi ko alam kung paano. Pag uwi niya, naiwan akong nakaupo sa sofa. Tahimik. Ang pinto na palagi kong binubuksan para sa kanya, ngayon ay tila mabigat ng buksan muli. Kinabukasan, pumunta ako sa simbahan. Tahimik lang ako sa sulok, nakatingin sa krus. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng bigat na hindi ko kayang itago. Kahit sa dasal, Panginoon, bulong ko. Kung ito ang parusa, tatanggapin ko. Pero sana, huwag niyo lang hayaan na magdusa si Derry. At sa oras na iyon, parang may tinig sa puso ko. Mildred, hindi ka makakatakas sa katotohanan, pero maaari kang magsimula muli. Kinabukasan ng umagang iyon, tila mas maliwanag ang araw, pero sa loob ko madilim pa rin. Habang nakaupo ako sa terasa, dala ang tasa ng kape, pinagmamasdan ko ang mga dahong kumikilo sa hangin. Tahimik, payapa, pero hindi ko maramdaman ang kapayapaan. Parang ang bawat ihip ng hangin, may dalang boses na bumubulong. Tama na, Mildred. Gabi. Dumating muli si David, gaya ng dati. Tahimik kaming nagkatinginan. Umupo siya sa tapat ko. Mahigpit ang hawak sa baso ng tubig. Tita, mahina niyang sabi. Huling beses na to, hindi ba? Tinitigan ko siya. Pilit kabisaduhin ang mukha ng lalaking naging bahagi ng buhay kong bawal. David! Bulong ko. Maraming salamat sa lahat. Pero hanggang dito na lang tayo. Hindi ko na kayang ipagpatuloy. Tumango siya. May lungkot sa mata. Alam ko po, tita. Mahal ko si Derry. At mahalaga rin kayo sa akin. Pero tama kayo, hanggang dito na lang. Walang luha, walang sigawan, tanging katahimikan lang puno ng pag-amin at pagsuko. Lumapit siya, marahan kong hinawakan ang kanyang kamay. David, sabi ko bago ka umalis, may hiling lang ako. Huwag mong hayaang masira ang pamilya mo. At kung maalala mo ko, alalahanin mo ko hindi bilang kasalanan, kundi bilang isang babaeng minsang nagkamali dahil gusto niyang maramdaman na buhay pa siya. Pagkatapos ay lumabas siya ng pinto at doon ko naramdaman ang katahimikan hindi na hungkag kundi mapayapa. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta ako sa sementeryo. Dinalhan ko ng bulaklak ang puntod ng asawa kong si Randy. Randy, sabi ko, pasensya na kung minsan. Natakot akong mabuhay mag-isa. Pero ngayon, handa na akong maging payapa. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapatawaran. Hindi mula sa iba, kundi mula sa sarili ko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano ito kasidhi, kundi sa kung kaya mo ba tong bitawan kapag mali na. Dahil minsan, ang pinakamahirap na pagmamahal ay yung kailangang mong tapusin para mailigtas ang mga taong mahal mo. Ngayong gabi, habang sinasara ko ang pinto ng bahay, wala nang kato mula kay David. Ang naiwan na lang ay katahimikan. At sa gitna ng katahimikan na iyon, ang boses sa loob kong marahang nagsasabi, Mildred, tapos na, pero buhay ka pa. Ako si Mildred, at ito ang lihim na nagturo sa akin kung paano muling mabuhay. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian Sweet Story. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon,
Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito ang Marian Sweet Story. Your heart, your story.